nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like and share. Notification bell na lang. Hanggang ngayon guys ay problema pa rin ng mga ibang content creator at small content creator dito sa YouTube ang kanilang views na hindi umaangat. Hindi totoo yan. Iniisip nila at Bola lang yan. Iniisip ko rin kung ano ba talaga ang totoong nagiging problema dito. So, kung makikita naman, kung halimbawa ikaw ay nag-upload, okay naman ang content mo, okay naman thumbnail mo, okay naman ang pagiging title content, pati mga description and tag, so wala naman nagiging problema. Pero, bakit hindi pa rin umaangat ang views? Ano nga ba ang dahilan? Sa aking pagsasaliksik guys or pagre-research kung bakit nga naman talaga hindi umaangat ang views ng isang content creator sa pag-upload ng kanyang video content, no? No, tinatawag na sabi nilang niche, yung niche na kung ano lang daw yung dapat mong content. So, doon ako napaisip guys kasi isa rin ako dito sa mga tinatamaan ng ganyan na kung bakit hindi rin umaangat ang aking mga content, yung mga aking ina-upload na video content. So, totoo naman yan. So, saksi kayo dyan, no? Guys, kung napapansin ninyo, kung nakakapanood kayo, kung bakit hindi umaangat ang aking views. So, kaya ko gustong ibahagi ito. Lalo-lalo na sa mga baguhan, yan. Lagi ako nagsasabi at nagpapaalala sa kanila at gusto ko silang i-guide, no? Yan, bigyan ng mga kung ano-anong dapat gawin. At yan nga guys, no, kung mapapansin niyo dahil nga ang aking mga content is mga halo-halo nga yung aking mga kino-content, gaya ng mga cooking, yan, paglilinis, no, work content, ano pa ba, sports, travel, yan, adventure, kahit nga walking, kahit itong topic, tutorial, yan, at unboxing. So marami guys, no, halo-halo. Bakit nga ba? Pero napansin ko kasi hindi umaangat ang aking views. Nung nalaman ko guys, kung bakit hindi umaangat ang views ko at kung bakit hindi rin umaangat ang views na mga views mo or views ng mga lahat ng content creator, kahit maging small content creator ka pa, napapansin mo kung bakit hindi umaangat. Gawa nga yan guys dahil ito ang dahilan. Paiba-iba ka ng iyong content. So, ganun din ako. Paiba-iba ako ng content. So, hindi naman natin maisisisi ang mga ibang ibang vlogger, content creator na kung bakit paiba-iba sila ng content. So, may reason yan. Katulad ko guys, no, ibibigay ko ang aking dahilan kung bakit ako nagkakagano ng gawa ng content. Una-una, ang idadahilan ko ang aking trabaho. Pero kahit na idinadahilan ko ang aking trabaho, hindi naman nawawala yung aking kasipagan sa pag-YouTube, pag-upload. Dahil gawa at naiintindihan ko rin ng ibang mga YouTuber, yan, mga small content creator. Dahil napakahirap guys, napakahirap talaga mag-isip o gumawa ng content dito kay YT, no? O yung sasabi nilang niche, no? Kailangan may isa ka lang niche na gagawin, no? Ulit, hindi pa iba-iba. So, okay lang naman kung tutusin guys, okay lang naman yung paiba-iba yung content mo. Wala namang problema yun kasi walang copyright. So, hindi nagkakaproblema kay YouTube. Pero anong talaga ang dahilan? So, ang nagiging problema niya si YouTube mismo ang nagkakaproblema sa atin kasi nahihirapan siya kung paano niya mai-recommenda yung kasama na yung ating channel, pati yung mga video ina-upload natin. So, nalilito siya siguro, natatanong niya sa sarili niya na ano ba talaga ang main content neto ni, halimbawa, isasample ko yung sa akin, ni Kaberkada. Kasi hinahanap niya siguro yung
yung ano ba yun? Ano ba yung name? Bakit ganito? Ang name niya Kabarkada ng channel niya. Pero yung content niya, paiba-iba. So may hinahanap siya, no? Kaya hindi niya mairekomenda itong aking mga videos. So kung makikita, by ranking yan eh. Halimbawa guys, nag-upload ako cooking. So, hinanap ko siya, no? Nasa hashtag yan. No? Natatype mo cooking, vlog cooking. O, halimbawa, adobo. So, nakita ko siya. So, pang ilan lang siya. And then, after ng pangalawang araw, nag-upload ako, is travel naman. So, ganun pa rin. Ganun pa rin. So, nirekomenda niya nga, pero hindi ganun kataas umaangat ang views, no? So, bakit ko nga ba nasabi to guys? Kasi nga, ang totoo niyan, mahalaga talaga ang views dito kay YT. So yan naman talaga ang pinagmumulan, eh, 'di ba? So mapapansin niyo sa ibang tutorial, guys. Sa ngayon mga sinasabi nila, hindi na daw views ang labanan dito kay YT. So hindi naman sa pamimiloso po, guys, kung walang magbi-views sa channel mo, walang magbi-views sa video mo. So paano ka makakatanggap ng subscribers? Isipin mo hindi ka makakatanggap ng subscribers, hindi ka makakatanggap ng ng WH, o lalong-lalo na ito sa mga monetize. Talagang importante ito. Dapat may mag-views kasi at tatapusin yung video mo at hindi skip yung ads mo para sa revenue mo, 'di ba? Syempre. So, mahalaga talaga ang views dito kay YT at sa channel mo. So gusto kong sabihin to, gusto kong ipagawa to sa mga baguhan, So kung bago ka pa lamang sa pagwa-YT mo, palagi ko nga sinasabi, ngayon pa lang kung ano yung naiisip mong content na pwede kang mag-stay sa isang content mo, gawin mo na, no? At lalo na kung nakaka-focus ka ng gusto dito kay YT. So kung halimbawa magko-content ka ng travel, so mag-stay ka lang sa travel, no? Mas maganda kung ganun ang gagawin mo. So kung hindi ka pa nakakapag-isip, so ganito ang gawin mo, no? Lalo-lalo na sa baguhan. So mag-upload ka, sige, kung nakita mo sa travel mahina ang views. So pumunta ka sa cooking, nakikita mo. So ah ganun pa rin ang sistema, hindi umaangat, Mag-try ka lang na mag-try kung anong ma-content mo. And then, kapag ka nakita mo na umangat yung content mo na in-upload mo, no? Yun ang piliin mo. So, ganun kasi ang nangyari sa akin, guys. Meron ako ng isang na-i-upload na na-i-upload na sa aking YouTube, no? So, it means ukay yun, ukay yun na i-upload ko. So, nag-video lang ako noon. So, umangat siya ng mga 4K, 4K. So, yun na pala yung pinaka mataas kong naging views dito sa aking YouTube, no, yung ukay-ukay ko. So, hindi ko pala alam na tataas siya ng gano'n. So, parang binigyan na ako ng sign ni YT na siguro na dapat yun ang aking i-upload, gawing content, na mag-stay ako sa ganong content, no? Pero hindi ko ginawa. So nagpatuloy pa rin ako sa aking mga random vlog, yung halo-halo, kasi nga gawa ng kung ano lang yung maisip ko mai-vlog, mai-content. So yun ang gagawin ko kasi hindi rin ako makapokus gawa ng may trabaho ako. Kaya naman sa mga baguhan, guys, so sana maintindihan niyo tong sinabi ko at sana maunawaan ninyo para rin ito sa mga baguhan, no, para maalalayan natin sila. Yan. Kasi wag niyong isipin, guys, lalo-lalo na sa mga baguhan, na sasabihin ng iba na kung walang kung hahayaan, walang manonood sa iyo. May manonood ba sa iyo? Talaga may manonood, yung parang ganung rason, di ba? Pangit yung ganun. Basta't mag-upload ka lang kung ano yung kung ano yung content na pinili mo, at yun na yung nagustuhan mo. Huwag mo siyang hahaluan ng kung ano-ano para umangat yung views ka. Umangat yung views. Siguro yun yung hinahanap ni YouTube, guys. Na mag-stay tayo,
mag-stay yung mga ibang content creator sa mga kani-kanilang niche. Ano, kung halimbawang sports lang, sports yung pinaka-content mo lahat, walang babaguhin. So, for example ko na lang na mga talagang ano lang ang mga content nila. Hindi sila nag-iiba-iba gaya ni mga sikat na vlogger ano. So, yung mga charity vlogger, yan sila Rab Kalingap, yan Daddy Frankie, and then si Master Gala. Napapansin niyo si Master Gala, guys, di ba? Ang mga content ni Master Gala is puro sementeryo lang. Yan, mga sementeryo, mga ganun. Kaya guys, isa lang masasabi ko no, at sa mga baguhan at sa gustong pasukin itong YouTube ano para mag-vlog ka, ay ito lang ang masasabi ko. No, hindi pa huli ang lahat siguro, lalo na sa katulad ko ano na talagang balang araw makakaisip din ako sa aking channel na kung ano lang talaga yung maiko-content ko at magi-stay ako sa aking niche, no? Yung content na yan. Naiisa lang, hindi ko nahahaluan. Kaya naman, para sa mga baguhan, ano, so ito lang ang payo ko. Ah, kung mag-iisip kayo ng content ninyo para dito kay YT, halimbawa, music, nasimulan mo na sa music, so, ituloy-tuloy mo na yan. O halimbawa, cooking, yan, mas mainam, ituloy-tuloy mo na rin kung basta kung ano yung naisip mo. Para doon pa lang, hindi na naguguluhan, hindi na nahihirapan si YT na mairekomenda yung ano mo, yung channel mo sa kayang mga video content mo na i-upload mo sa kanya. Ano? Kaya ako okay naman, monetize naman ako pero yun lang din naman ang nagiging problema ko. Kaya ibinabahagi ko ito para sa mga baguhan din para hindi na sila mahihirapan pa na kung ano yung gagawin nila. So, yan guys. So, sana may natutunan kayo sa aking vlog content ngayon. At maraming salamat nga pala sa mga sumuporta sa akin. Ito at wala sawang pagpasasalamat sa inyo. Kaya guys, hiling ko lang sana mag ano tayo dito palagi kay YT, mag-focus tayo lalo na palagi sa mga bagong pasok dito. Yan. At gusto talagang ma-monetize sipagan nyo lang. Ano, kahit anong hirap yan gawin ninyo. Gawin lang natin ang gawin. Talagang marami talagang pagsubok dito kay YT. Ano? So isa pa, yun nga, sinabi ko na nahihirapan i-recommenda ni YT itong mga channel natin. Gawa ng iba na ang nag-check ngayon. Ano? Iba na ang nag-check ng channel natin ngayon. So, sabi nga nila narinig ko hindi na nga daw tao, parang AI na nga daw, ano. So, ayun. Yun ang isa pang main reason doon. So, ayan guys. So, sana may natutunan kayo dito sa aking topic ngayon, no. At maraming salamat sa susunod na vlog content ko sana yan, palagi lang sana kayo nakasubaybay sa akin. So, yan. Thank you. Maraming salamat. God bless you sa inyo. Paki-like and share, subscribe na lang po ang aking YouTube channel. Thank you so much.